Sir Chinky, bago naman ang sahod ko, pero bakit ang pira ang bilis maubos? Kung ikaw ay nagtatrabaho at yan ang problema mo, pakinggan mo tong episode na ito. Ano ba yung mga pagkakamali na ginagawa ng mga kabataan or let's say yung mga young professionals po ngayon? Number one, they live beyond their means. So, ang ibig sabihin niyan, paglabas ng sweldo, bumibilit ng gadget, travel goals, luho. Di ba? Ang ending, luluha. Ay, naku mga kapatid. Number two, bakit naubos ang pera? No budgeting system. Oo, sweldo lang. Tapos kung ano yung natira, nandyan, yan ang gagamitin. Pangatlo, walang kaipon-ipon. Di ba? Laging mamaya na lang. Maliit naman ginikita ko. Next month na lang. Ay, kapatid. Naku, maniwala ka talagang walang matitira. Pang-apat, ito talagang may problema talaga. Bakit naubos ang pera natin? Dahil marupok ka. Impulse spending. Nakakita ka lang ng sale. 112233. Patay na. Ayun na. Napabili ka na. Napa-add to cart ka na. Wala kang pera. Kaya kung gusto mo mabago to, ito lang. Kung gusto nyo to mabago, bibigyan ko kayo ng 7 tips. Mabilisan lang po. Una, magsulat ka ng budget. Ano ibig sabihin ng budget, no? Hindi mo pwedeng gastusin ang perang wala ka. Unahin mo muna ang pangangailangan bago ang kagustuhan. Pangalawang tip ko po sa inyo, mag-impok ka para sa emergency fund mo. At least mga 1 buwan muna. Tapos, target natin ng 3 months. No? Ano itong 1 to 3 months na ito, yung mga buwan na nagastusin mo just in case na humina ang sweldo, nawalan ka ng trabaho, meron kang pondo. Pangatlo, avoid lifestyle inflation. Ang ibig sabihin nun, pag tumataas ang income, huwag natin itataas agad ang lifestyle natin. Walang matitira. Pang-apat na tip, para talaga tayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan, kailangan matuto tayong mag-invest. Maglagay ka na agad sa Pag-ibig MP2 or sa e-banks. Doon ka na mag-umpisa kahit sa maliit. Number 5, wag tayong papasok sa utang. Kung hindi kailangan, wag utangin. Pang-anim na tip, ito na yung huli. Pay yourself first. Bago gumastos ng sahod. Oo. Anong gagawin ko? Tatravel muna ako. Pay myself first. No. Ilipat mo agad ang porsyento sa savings. Sa pag-iipon mo para sa iyong kinabukasan. Yan ang ibig sabihin ng pay yourself first. Mga kabudgetarian at mga kaiponaryo, habang bata ka pa, simulan mo na itong tamang financial habits. Mas madali kang makaipon, makapagplano ng iyong kinabukasan kung ikaw ay responsible. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.